Kristo'y nabuhay na dahil sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo nagkakatipon dito ngayon sa pagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin. At bitbit natin sa ating puso ang ating mga kahilingan, ang mga kahilingan ng ating mga mahal sa buhay, ang mga kahilingan ng ating mga kapatid na nakaratay ngayon sa banig ng karamdaman, sa kanilang mga tahanan at sa mga ospital, at ang mga kahilingan ng ating mga kapatid na nakikipagkaisa sa atin sa pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng lahat ng social media platforms ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. At atin din pong wini-welcome sa ating sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio si Father Raniel Soriano, ang parish priest ng Mother of Perpetual Help Parish mula sa Florida Blanca sa Pampanga, kasama po ang kanyang mga kasamahan. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli mo at pinahahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Pinecia at sa Maria,
Ibinalita nila ang paghihikayat sa mga hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo, at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang mga matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kayong ganda ng anyo, maganda ang ayos na muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa puon ay manatili, siya'y sa atin lalangin. Mamunga maluwalhati, Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili ako sa inyo, ang salita ko ay hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana.
at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules po sa ating lahat. Mga kapatid, ngayon po ay Miyerkules na ng ikalimang linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang sarili upang ipadama sa atin ang pagmamahal na walang pasubali. Ang pagmamahal na hindi iniisip ang sariling kapakanan lamang. Ang pagmamahal na mas nauuna ang pangangailangan at ikabubuti ng kanyang minamahal. Mga kapatid, sa araw-araw ng ating buhay ay ninanais ng ating Panginoon na makipag-ugnayan sa atin. Dahil araw-araw tayong minamahal ng Diyos. Ang tanong ngayon, ano na ba ang status ng inyong mga relasyon sa ating Panginoon? Ano ba ang relationship status nyo sa ating Panginoon? Is it going strong or is it complicated? Mga kapatid, ilan sa mga advantages na dulot ng makabagong teknolohiya at social media ay kinokonekta tayo sa isa't isa. Saan dako man tayo sa mundo, pinapaliit nito ang distansya. Pinaglalapit tayo kahit sa virtual na paraan. Ngunit ang isa at malaking disadvantage ng social media, pinaglalapit yung mga magkakalayo, ngunit pinaglalayo ang magkakalapit. Kaya nga mga kapatid, dito rin nabuo ang tinatawag nating virtual relationship. Marami ang nasa LDR na sa isang click lang ay nagkakalapit na. Marami ang hindi magkakakilala noon, ngunit sa isang click lang, friends na agad. Ang iba, konting chat lang, meron ng relationship status na MU. Ano nga yung MU? Malabong usapan. Mutual relationship, no? Or mutual understanding. Ngunit mas totoo yung malabong usapan, no? Na sila at ngayon ang nauuso ay nag-a-update kung saan na, nagtatanong kung kumain ka na, nagtatanong kung matutulog ka na ba, nagtatanong kung kumusta na ang gising mo, pero walang label. Sino dito sa inyo ang kung makapag-care ay wagas pero walang label? Parang meron pero parang wala. Kasi ang klase ng relasyong ito, kapag hindi umubra, isang click lang din, wala na. Tapos na ang relasyon. Mga kapatid, malungkot mang isipin pero kalimitan o mas malaki ang posibilidad na hindi tumatagal ang ganitong relationship status dahil walang pundasyon at mababaw. Marami rin ang nakakaramdam ng depresyon dahil ibang-iba na ang realidad sa ating buhay ngayon. Sa kabila nito, marami pa rin ang natutuksong manatili sa virtual na mundong ito at sa virtual na relationship. Mga kapatid, sa ating pagbasa ngayon at sa araw-araw ng ating buhay, inaanyayahan tayo ng Panginoon
sa isang relationship na totoong totoo. Isang relasyon na kailangang magkaugnay sa bawat sandali. Yung ugnayan na may matatag na pundasyon. Hindi lamang virtual, kundi makatotohanan at magkaugnay at lapat ang ugnayan sa isa't isa. Ating narinig ngayon sa ating Ebanghelyo ang sinabi ng ating Panginoon Jesus na siya ang totoong puno ng ubas at ang kanyang ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at pinupungusan naman niya at nililinisan ang bawat namumunga upang higit pa itong mamunga araw-araw. Mga kapatid, tayo po araw-araw ay nililinis ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa ating banal na kasulatan. Tayo ay inaanyayahan niya araw-araw na manatili tayo sa kanya dahil hindi tayo makapapumunga kung tayo ay nakahiwalay sa kanya dahil siya ang puno ng ubas. Kung may nananatili sa kanya at siya naman nananatili sa atin, tayo ay mamumunga ng sagana. Ngunit kung tayo ay nakahiwalay sa kanya, ay wala tayong magagawa kahit anuman. Kung may di nananatili sa akin, ang sabi ng ating Panginoon, itatapon siya sa labas gaya ng sangang na tuyo na tinitipon at iginagatong sa apoy na nagliliyab. Kung mananatili tayo sa Kanya, mananatili din sa atin ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. At ang sabi niya, kung kayo'y nananatili sa akin, hilingin ninyo ang anumang loobin ninyo at gagawin ko ito para sa inyo. Sa ganitong paraan, pararangalan ang aking Ama. Kapag namunga kayo ng sagana at naging mga totoong alagad ko. Kaya lang, mga kapatid, sa araw-araw na ginawa ng ating buhay, tayo lang naman kasi ang malimit na mang-iwan. Tayo lang ang hard to get. No? Sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang kadahilanan. Kaya't araw-araw, tayo ay sinusuyo ng ating Panginoon. Sinusuyo niya tayo na manatili kayo sa akin. Kasi kahit nalobat na, kahit ma-off na ang lahat ng ating kinakapitan sa buhay na ito at dumilim na ang ating paligid sa ating buhay, garantisado laging full charge ang pagmamahal at liwanag at pag-asang dulot ng Panginoon sa atin. Gaya nga nung sinasabi sa kanta, kapag sa teleserye na Ang Probinsyano, no? Kapag hindi na maganda ang lahat, kapag natatalo na si Cardo, no? Kumakanta agad na, kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin at hindi kita bibitawan. Mga kapatid, araw-araw na inaanyayahan tayo ng Panginoon na magkumapit sa Kanya, na mag-commit sa Kanya dahil lifetime at forever ang commitment niya sa atin. Sa mundong ito, ang relasyon lamang sa Panginoon ang siguradong may forever. Hindi po ba? Sa araw na ito, mga kapatid, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa araw-araw ng ating buhay, hilingin natin sa Diyos ang biyaya
na tayo ay manatili sa Kanya palagi, manatiling in a relationship status sa ating Panginoon. Ito ang ating samot dalangin sa ating pagpapatuloy sa ating banal na pagdiriwang. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ito din ay tumahimik na ang poon ay tumindig bilang hukom natin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa imakamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Padre Pio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa Kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ilagyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Puno ng kababaang loob at pag-ibig ng Diyos sa inyong mga puso at may magandang ngiti sa inyong mga labi. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng mga matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese na Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng Indulhensya Plenaria ngayong taon na Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay namang muli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 na umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy natin ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad na spiritual counseling, direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ikaapat, sa darating na May 25 ay pagdiriwang natin ang kaarawan ni Santo Padre Pio. May 3 araw tayong paghahanda, healing mass and healing liturgy mula May 22 hanggang 24 sa 5 ng hapon. Ang misa ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan at healing liturgy ay sa maganap na 9 na umaga sa May 25. Kayo pong lahat ay naanyayahang magpamisa at mag-alay ng kandila. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas na ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Samang Makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin na naipagdiwang ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ang ating